Hi mga kapwa ko home buyers. So nandito tayo ngayon sa Beverly Homes dito sa Loma de Gato. So actually nagmamaning ako ngayon. Ito kami, ayan, yung aming kubo, ang aming munting kubo. Okay? Okay. Ayan. So, sa mga gustong mag-inquire, andito yung Munting Kubo. Minsan may mga nagmamaning dyan. So, along the Provincial Road or Villarica Road ang Beverly Homes, Loma de Gato. Okay. Ang ating objective for today ay puntahan yung Beverly Homes Phase 3. So, yung ating developer ng Beverly Homes, kilala na sila dito sa Loma de Gato, sa Marilao, dahil apat na yung um, Beverly Homes dito. So, may Beverly Homes Phase 1, Phase 2, Phase 3, and then Executive Village. So, ang goal natin is para i-tour kayo, ituro sa inyo kung paano pupunta sa Beverly Homes Phase 3. So, from the main road or Villarica Road, tapos bababa tayo papunta, ayan. So, lalakarin lang natin. Yun ang ating objective ngayon. Lakarin, tapos itutour ko kayo dun uh, sa loob kung ano yung ino-offer. So, nag-offer kami dito sa Beverly Homes Phase 3 ng townhouse unit, semi-finished townhouse unit. Meron rin tong row house, pero sold out na siya. Kung meron man, may mga reopen. Kaya, we highly suggest dun sa mga gusto nyo dito sa Beverly Homes Phase 3, pwede pa, magpapa-line up kayo para kapag may reopen, ipapasok yung papel nyo. Yan. Okay. Malapit sa puso ko ang Beverly Homes Phase 3, it's because meron akong unit dito. Yan. Yun yung advantage. Kasi, mas kilala ko yung tong subdivision na to dito sa Marilao kasi may unit ako dito. So, alam ko yung process, na-experience ko yung process, and yun yung kagandahan doon kasi nagagawa mong, mas alam mo yung process, mas maituturo mo or may share mo pagdating sa ibang home buyers. So, kilala si New Hall, which is the developer of the Beverly Homes Phase 3, dito sa Loma de Gato dahil nga doon sa apat na subdivision na nagawa nilang itayo. Kasi, yung mga Beverly Homes, Loma de Gato. If tatanungin ako, binabaha po ba dyan? Siyempre, ang sagot ko, hindi. Sabi ko nga sa inyo, may unit ako. Yun yung una kong tinignan dito or kinonfirm kung binabaha ba to. Nung mga time na nagkakaroon ng bagyo dito sa syempre sa lugar natin, sa Luzon. So, 'di ba may lately lang, last year ata 'yon, merong bagyo na halos binaha yung maraming lugar dito sa Bulacan. Yun yung time na nagsarado pa yung NLEX kasi baha doon sa gawin ng sa daan. Yan. And dito, syempre, tinignan ko tong Beverly Homes Phase 3. If binaha o yung ibang mga Beverly Homes, which is hindi. Yun yung good thing doon. Yan. Kasi syempre, titira ako dito soon, kaya kino-confirm ko yung mga ganung bagay. Yan. Okay, ayan. So, in 3 minutes, abilisan yung lakad ko. Pero ayan na. In 3 minutes, nagawa nating maglakad, papunta doon sa gate or matatanaw na natin agad yung gate ng Beverly Homes Phase 3. So, ayan siya. Ayan, yung mga white and brown yung background. Ayan, na bahay. Yan yung mga Beverly Homes Phase 3. Townhouse unit. Okay, so in 3 minutes, let's say,
meron tayong mga 6 minutes or sabihin natin 5 minutes, nasa gate na tayo ng Beverly Homes Phase 3. So, nagkakaroon mo ng mga commercial space dito. Papansin natin. So, kung dito kayo makakakuha sa mas malapit, yung magiging Phase 3B, yan. So, mas malapit siya. So, in 5 minutes, doon na kayo sa possible na property nyo. Yan. Kasi expansion nito eh. Yan. Marami pang itatayo. Kaya, sa mga may gusto dito sa Beverly Homes Phase 3, yan, message nyo lang ako or message nyo ang team ng Joyful Homeland Realty. So, ganyan. Ayan, makikita nyo, kinoconstruct pa yung ibang unit. Okay? At gated dito sa Beverly Homes Phase 3. So, lahat naman ng Beverly is meron silang gate and then secured yung place kasi may mga guard. Yan yan. And ang isang kagandahan dito, paglipat mo, meron ka ng kuryente at saka tubig. Kasi yung unit namin, meron na. Hindi pa kami nakatira pero meron na siyang kuryente at tubig. Kasama yon, binayaran namin yon sa move-in fee, which is mura lang, less than 10K yon. Kasama na doon yung amilyar, tapos Hoa juice. Yan. Parang 2 years ata, 2 years na kaming bayad sa amilyar. So, kinover na nila doon sa move-in. And yun yung kagandahan doon. Okay. Papaalam tayo sa guard dito sa gate. Yan yung gate ng Beverly Homes Phase 3. Okay, ayan. Nakapasok na tayo dito sa Beverly Homes Phase 3. Yan. Makikita nyo, kino-construct pa lang. Ongoing yung construction. Ongoing yung construction ng ibang unit. Yung mga yan, kadalasan, meron ng may-ari. Tapos, yung mga naka-open or yung naka-open for sales ay kino-construct na rin. Yan. Kaya tinatawag namin to na itong Beverly Homes Phase 3 ay RFO na or ready for occupancy na yung property. Ibig sabihin, nakatayo na yung constructed na yung unit and then hihintay na lang matapos yung full down payment. At pagkatapos nun, ipapa-approval na yon sa Pag-ibig Housing Loan. Yan. So, the financing na pwede natin gamitin dito sa Beverly Homes Phase 3 ay Pag-ibig financing at in-house financing. Ayan. So, dun sa mga employee dyan na makakapag-provide ng proof of income at saka ng COE at papasok yung required, yung basic salary nyo sa required income. Yan, apply na kayo dito. Beverly Homes Phase 3. So, from gate, ayun yung gate, doon tayo nanggaling. So, 8 minutes pa lang ako naglalakad at pupuntahan natin. Right now, nandito na ako sa magiging clubhouse ng Beverly Homes Phase 3. Tapos, pupunta yung model house. Yan. Para mas maging familiar kayo dito sa Beverly Homes Phase 3. Meron rin dito, kasama sa construction nila, yung tangke ng tubig. So, dyan, malapit dyan yung unit ko. Yan. Tapos, itong mga nasa likod ng sagingan, yung mga row house. Dyan nag-start. Doon, tapos pababa na sila doon. Tapos, dito sa side na to, yung mga townhouse unit. So, may kalakihan yung sukat nitong mga townhouse unit. 51 square meters yung kanilang lot area and 52 square meters yung kanilang floor area. So, meron pa dito mga unit na with garage and then may mga unit na without garage. Yan. Kapag with, ganito yung usual na sukat niya. So, pakita na rin natin. Yan, finish pa yung loob nito. Yan. So, meron siyang mga 1.5 meters harap kapag pag without garage. So, ganyan siya. Diba? Ganda niya.
And then, dito naman sa kabila natin, yung mga row house. So, same lang siya. Kahit naman row house to, maganda yung construction kasi sliding window na, even the townhouse unit, magiging sliding window yung ita-turn over sa inyo. Yan. Tapos, and then, half of the toilet and bath is, ano siya, may tiles na. Actually, may mga nakatira na dito. Na-turn over na yung unit. Isa ako doon sa unang na-turn over yung unit. Mga 20 lang kami nung start. Tapos, kapag buwibisita ako dito, paunti-unti, marami ako nakikita dumadagdag. Bakit ba hindi pa ako lumilipat dito? The reason is, nag-aaral pa yung anak ko, so medyo hinintay ko pang moving up bago kami lumipat. Yan. Para hindi siya masyadong mahirapan pag bumabiyahe. Okay? Yan. Lapit na tayo sa ating townhouse unit, model house. Yan. Ganito dito, kapag ito-turn over na yung unit sa inyo, makikita nyo, or may mag-gigs yung mga unit meron ng sliding window. Yun yung napansin ko. Kasi ayan, sabi ko sa inyo, meron ng mga nakatira. Ayan, may mga nakatira na dito. So, livable na dito sa Beverly Homes Phase 3. So, kapag may garage, ganito kalaki yung garage. So, kasya dyan yung mga Vios, Ertiga, kasya dyan. Ayan. So, ganito siya. Provision to for pag corner unit, meron kang ganito kalaking gilid. So, pwede mo siyang gawing katulad nito, garden. Since ngayon ay highly suggested na magtanim-tanim tayo. Maaliwalas dito sa Beverly Homes Phase 3 kasi yung color na parang mga reflective white paint siya. So, hindi siya mainit unlike dun sa mga iba na dark yung color. So, medyo mainit yun. So, as you can see, ito naka-tiles na. Meron ng mga saksakan. So, halos ganyan. Ganito yung sa unit namin. So, makikita ko may mga saksakan na siya. Marami, para hindi niya naproproblemahin. And then, naka-tiles na. And then, yung sukat ng likod, nasa mga 1.5 meter siya. Ayan. Kapag corner, yung unit mo, ganyan may mga bintana sa gilid. Pero pag inner unit, syempre, walang bintana sa gilid. Diba? Kapag nasa townhouse ka. Most probably ito, wala to. Ganyan yung construction. And then, meron siyang ventilation dun sa labas. Labasan ng init yan. Okay? PVC yung toilet. Yung toilet door. Tapos, ayan na siya. Meron ng tiles. And then, one bathroom lang. Ito, toilet and bath. Okay? So, dito sa likod, maganda to laundry area or dirty kitchen. Okay? Yan, may mga abang ng lagayan ng ilaw. So, akit tayo sa second floor para makita natin yung itsura ng second floor. So, naka-tiles na rin or vinyl tiles ba tawag nila dito sa ganitong tiles. And then, ayan. So, kapag nasa corner ka, may mga bintana sa gilid, which is nagdadagdag ng aliwalas or ventilation pagdating sa bahay. And then, may kisame na rin yung second floor. Ayan. So, maraming saksakan, no? Kung titingnan natin siyang mabuti, pwede siya ng 2 to 3 bedrooms. Kasya dito. So, dito yung isang bedroom. Ayan, so magiging ganyan. Medyo malaki na siya. Kung sakali na pwede nang dumating yung time na bakbakin to, pwedeng or dito, pwedeng magkaroon ng second bathroom na pwede mong ipagawa. So, ganyan siya. Mga kapitbahay.
Pero hanggat nasa warranty pa, yung mga ganong renovation, medyo highly suggested na wag muna. So, dito yun naman, mula dito, kita nyo, malaki to, diba? Para sa isang second bedroom. Pero kung gusto nyo second bedroom yan, okay lang din. And kung gusto nyo namang hatiin pa siya para magkaroon ng pang third bedroom, okay pa rin. Or another space, dito probably sa gitna. Para yung alam nyo yon, hindi masyado dikit-dikit yung mga kwarto. Yan. Maganda to para sa mga 5 yung members ng family or sabihin natin hanggang 7. Maganda yung I highly suggest tong Beverly Homes Phase 3. Okay? Yan. So, ganito yung magiging Beverly Homes. Diba ang ganda niya? Okay. So, pag inner unit yan, mawawala yung bintana sa gilid kasi may katabi ka. Ganun naman pag townhouse. Okay? So, kapag gusto niyo pang magkaroon ng mag-inquire dito, message me. Message na lang ako dito sa aking Facebook page. So, for the Beverly Homes Phase 3. Balik na tayo doon. Magmamaning pa ako. Actually, first time kong magmaning ngayon. Kasi more mas ako, active ako sa social media. Kasi alam niyo naman from my previous video, sinabi ko doon na I'm a part-time real estate salesperson. So, meron akong full-time job. So, pag Saturday, Sunday, eto ang ginagawa ko. Magpunta sa mga iba't ibang properties. Kasi na-enjoy ko yon. And eto, at least nakakapaglakad-lakad ako. Okay? May nakita pa ako magandang dito spot. Ano yan, may mga tubo dito sa labas. So, ibig sabihin, ito yung daanan ng water rate. Wala dun sa bubong. So, magandang, it's a green flag pagdating sa house construction. Okay? So, thank you yung message nyo. Bye!